Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2010 French gangster action film na pinamagatang 22 Bullets. Spoilers ahead, watch out and take care. Ang pelikulang ito ay itinatampok ang retiradong mafia boss na iniwan ang kanyang mga negosyo sa matandang kaibigan at nagpasyang mamuhay ng payapa na nakatuon sa kanyang asawa at 2 anak. Gayunpaman, hindi siya tinatantanan ng kanyang nakaraan nang tambangan siya ng grupong nakamaskara sa isang parking lot at iniwan siyang patay na may 22 bala sa kanyang katawan. Ngunit isang himala ang nangyari nang makaligtas siya mula sa pag-atake at ngayon ay maghihiganti siya. Magagawa ba niya ang kanyang paghihiganti bilang isang retiradong mafia boss? Alamin natin sa 22 Bullets. Nagsimula ang kwento kay Charlie Mattei, isang matandang lalaki na dating boss ng mafia. Matapos magpasyang magretiro sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga negosyo sa matandang kaibigan na si Tony Zacchia, pinili ni Charlie na mamuhay ng tahimik sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang asawa na si Christelle Mattei at ang kanilang mga anak na sina Anatoly at Eva Mattei. Isang hapon, sumakay si Charlie kasama si Anatoly. Gayunpaman, habang nasa daan, dumaan siya sa palengke para mamili. Sa harap ng palengke, napansin nila ang palabas ng kambing na pinanonood ng maraming bisita. Humingi si Anatoly ng permiso kay Charlie na bumaba ng sasakyan para manood ng palabas. Pinayagan naman siya ni Charlie at sinabing ipapark niya lang ang sasakyan sa basement. Pagbaba niya ng sasakyan, ilang lalaking nakamaskara ang biglang sumalakay at pinagbabaril si Charlie. Walang magawa si Charlie dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pag-atake. Patuloy siyang pinagbabaril ng mga lalaking nakamaskara hanggang sa bumagsak si Charlie sa lupa na puno ng dugo sa tabi ng kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad pagkaalis ng mga sumalakay, nagawa pa rin ni Charlie na igalaw ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay isinugod siya sa ospital. Ang operasyon upang alisin ang bala ay agad na isinagawa ng isang pangkat ng mga doktor. May kabuuang 22 bala ang tumama sa katawan ni Charlie. Sa gitna ng operasyon, napanaginipan ni Charlie ang kanyang pagiging teenager noong siya ay nasa kulungan. Sa oras na iyon, nakilala niya ang isang matandang mafia, si Le Directeur de Cabinet. Gayunpaman, namatay si Le Directeur pagkatapos makalabas sa bilangguan, pinatay ng kanyang mga karibal. Ang pagkamatay ni Le Directeur ay nagpalungkot at nagwasak kay Charlie dahil itinuring niya itong parang sarili ng ama. Kaya naman, pagkaraang pagsilbihan ang kanyang sentensya, sina Charlie at ang 2 niyang kaibigan na sina Tony at Kerem ay balak maghiganti sa taong pumatay kay Le Directeur. Habang naghahanda para sa kanyang paghihiganti, nanumpa sina Charlie, Tony at Kerem na magiging magkaibigan sila hanggang kamatayan.